Magandang hapon po. Dito sa Calao sa araw ng Martes. March, anong pitsa ngayon? 10. March 10, 2026. Sa vlog ni Commander Kalanchaw. Magandang hapon, viewers, followers. Sa mga nanonood sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong mundo. Ngayon may mga gamit tayo na ipapaliwanag natin. May mga bagong dating tayo Tsaka may mga bagong agimat nga tinabas ni Piniagimat. Yung kapanahonan, magtabas na kami ng kidlat, pero may nakatago pa palang kidlat na green. Ito yung kinating ko nga kidlat na green nga gawa ni Piniagimat, pero marami ng order nitong kapanahonan pa. Ngayon, gusto ako magpapalabas uli para makita nila nga may gawa pa. Ito, kidlat green, and then may butas siya. Matigas na bato ito. Umaapoy pag kinakating. Bubutasan siya para mapalagyan ng tali. Ang kidlat na green, patama ito sa bundok. Ngayon, tinamaan ng kahoy sa how many years ago, 150 years, nalagdag na sa lupa. Ngayon, tinakpan ito ng tinatawag na mga buhangin. Pero sa marunong sa pag-aura mo, makukuha mo isang bagay. Ngayon, pagkat mo siya, subukan mo siya kung may amoy purbura. Pag amoy purbura siya, at pino ang iyang granog yun, kidlat talaga siya at magnetic. Tandaan natin, magnetic siya. At saka, hindi siya nababali, hindi siya basta-basta napuputol pag kinakating. Kasi umiinit ito, nag-aapoy na siya. Nag-aapoy sa kinating natin. Kaya nga, ang gagamitin talaga nito, cutting disc na diamond. Para malaman nyo nga, ang pagkat pala ng bato, sa kidlat, diamond cutter. Para hindi basta-basta ang pagkating. Kasi matigas na bagay ito siya. Ito yung green na kidlat ni Piniagimat. Pinalabas ko na to since 2017. Green na nakuha ito sa San Mateo Rizal. Ito yung aking gamit. Gawa ko talaga. Binutasan ko siya. And then, 3 piraso lang yan siya. Ito yung gawa ko talaga. Pinalabas ko ngayon naman. Green na kidlat, 3 piraso lang. Ngayon, available ito. Kung gusto kayong order sa akin, tawag guys sa akin, papadala ko yung gamit. Ganun pa rin. Ngayon, meron pa tayong ibang gamit din. Yung tinatawag na, pero may maliliit pa pala tayo, yung medyo mababa lang, yung cutting niya, yung mga dulo-dulo. Meron tayo Ito yun. Pwede rin kayo makakuha, medyo mababa lang ang presyo. Ngayon, dito tayo sa ngipin ng unggoy, nga galing sa, saan galing to? Sultan Kudarat, pinadala sa group namin para mamahagi tayo sa Manila. Kasi ang unggoy pala, pwede rin sa hulog na di ka basta mabali, nakahawa ka pa. Kasi mabilis ang unggoy sa kamay. Ito yung tawag nga unggoy ngipin. Ang gagawin naman natin ito, kakarga dito ng dasal, ilalagay natin sa pouch and then isisirado. Lagyan natin ng langis na one eye. Itong langis na one eye natin, puro. Ang ordinary natin, ito yun. Yan, may halo ito wala. Puro. Ngayon, dalawang klase ang one eye sa negosyo at depensa. Kakargahan ng dasal para sa hindi ka basta madapuan ng sakit. Kasi ang unggoy naman talaga, matibay siya sa puno. Hindi ka madapuan kasi wala siyang bahay. Lahat ng mga iniriya, madidipinsahan ka kasi meron kang tinatawag na unggoy ngipin. Ngayon, ang sekreto naman sa ulo ng unggoy, ngayon i-explain ko naman. Ang ulo ng unggoy, siya yung nagbigay buhay sa lupa. Kung may mga tanim ka, pwede maproteksyon na ang tao din para hindi madapuan ding sakit ang isang lugar. Alam mo, may backyard ka nga manukan o pigiri o basta hayop siya. Sa tao rin matibay din. Ngayon ililibing ito sa lupa para maproteksyonan yung tinatawag nga area of animals nga breeding, tinawag nga ka na manok, alaga ka, tataniman mo siya ngayon ng gitna ng ulo ng unggoy. Pero ito, depensa rin ito sa mga sakit sa tao and din sa hayop. Unggoy, ulo ng unggoy, nilibing ha.
Sunod yung sa baboy ramo naman, ang lihis at kabal nandito. Kasi ivory siya eh. Pwede rin siya sa iwas bala, iwas bangga, iwas aksident. Ito yung tawag ng ngipin ng unggoy. Ginagamit din ito sa panangga sa tao nga dili ka matamaan sa mga aksidente. Baboy ramo. Baboy ramo pala hindi unggoy. Ngipin ng baboy ramo. Ivory siya ha. Excuse me, ngipin ng baboy ramo ito. Nga iwas sa aksidente, iwas sa bangga. Meron kang tinatawag nga baboy ramo. Sa taas to no, sa taas. Ito yung sa taas, sentro. Ang ngayon, ang sa gilid, ito yun. Ito yung sa gilid. Ito yung sa gilid. Ngayon, ito yung tinatawag nga solid material. Pag solid material, ivory siya ha. Pero baloktot siya. May lihis pa rin. And then may kabal. Kasi wala siyang butas. May tendency pag walang butas, is libon. Hindi rin umutok ang bala. Round, may kagandasal. Baboy ramo, pangil. And then, nguso sa taas ay iwas aksidente, ivory. Ito yung sa ilalim din ha. Ito rin sa ilalim din, ganun din. Ang gagawin natin nito, kakatingin natin to siya. Kakatingin. Pag makat natin siya, pwede natin ibigay isa-isa. Dito, cut, sunod isa ito. Sasabitan natin, kwintas para may iwas. And then, lakas. And then, sa Trinity nga maliit. Galing din sa Quezon Province. Ang Trinity sa hanap buhay at depensa. Kasi, ano siya ay bagal eh. Bao siya nga matigas, kabal at least, and then sa negosyo, trabaho din. Trinity ha, dalawang matay sa muwang. Dito na tayo sa, anong pangalan nito? Bago? Snake plant. Ang snake plant, ginagamit ito sa pang-business. Kasi bihira ito namumunga, ang snake plant. Ngayon, ilalagay ito sa plastic, karga ng langiswan ay sa negosyo at trabaho. Pang-apply trabaho, negosyo. And then sa mga seal natin, ito yung mga bagong dating na seal. Ang gaganda. Solid materials. Pusil, ang tawag ani. Pusil. Mga pusil natin original from Quezon Province. Marami tayong mga pusil sa Libon, sa Kulam, Barang at Bala. Karga ng dasal. And then sa mga tagusan nga bagong dating, meron din tayo sa tagusan, accomplishment na makarating ka. And then sa tikong bibig. Ito yung tikong bibig natin nga corals sa mga bungangera, chismosa, mga marites. Nagamit natin nga hindi rin makasalita ang tao dahil meron kang tikong bibig. Nangka nga bato. Ito yung tinawag nga nangka na bato. Mga original ito nga kalikasan, hindi siya hinasa. Galing din sa Quezon Dolores. And then yung mga bato nga, tinatawag nila nga, mga nangka, nandito, ang dami pala ito. Nangka, nandito pa rin, Mga original talaga ito, and then, yung kidlat na bato, at saka yung dignum. Saan nakuha to? Dagat dignum nga galing sa kuiba, lumabas siya. Ito yung dignum nga buo sa iwas aksidente balak ulam. Dignum 7 Bertudis. And then, meron tayong tinatawag nga mga kidlat nga buo talaga. Ito yung mga kidlat natin ha. Magnetic siya. Ito na yon. Ito yun. Ang kidlat para, may mga kidlat nga galing sa dagat din nga lumilipad. Ngayon, nakikikuha doon sa pagtama sa bundok, nahulog din sa baba. Ito yung tinatawag nga magnetic kidlat. Kasi siya amoy purbura din siya pag ginagrab mo. 100 years na malaki na siya. Kaya malaki din ang isang bagay. Kasi buo siya namamagnetic siya. Ito yung mga kidlat natin nga galing sa Quezon Dolores. Ngayon, may mga gamit pa tayo dito. Marami tayong mga gamit. Kidlat, tagusan, and then lampasan, and then tagatak. Ito yung tagatak natin. Tagatak ba to? Sunod yung tinatawag nga mutya sa tubig. Ang lupit nito, mutya sa tubig may kabal siya, dinapuan ng ibang kulay.
Puro urig to siya, munti sa tubig. Ito yung tubig nga bumukulo, bukal na tumigas na siya. Ang tubig naman sa Harmony Apulia Isbala hindi ka aabutin. Kasi yung yung tinatawag nga tubig, pag binamaril mo ang tubig, nag-uop ang bala. Tisli dito sa sa balang hindi siya maaabot. Gaganon siya, uop siya ang bala kasi pag malalim na talaga, pinabaril mo, gumanon ang bala eh. Ito yung tawag nga mutya sa tubig. Puro sa bukal ito, sa mga bukal na kukuha sa hilid ng dagat, na umaagos, may mga bato sa baba. Puro galing siya sa bundok sa taas. Okay, yun lang ang mga paliwanag natin sa gamit. Napaliwanag na natin lahat. May 1 eye pala tayo. Kung order kayo 1 eye, ito yun. 1 eye langis and then ordinary. Ito yung mga gamit natin. Meron pala tayong himag. Kuha na yung himag. Nakuha na isang himag. O, yung himag nakuha na. May mga himag tayo. Nabinta na ang himag pala. Ano ba yung himag o yung kahoy na himag? Hindi, himag. Ang kahoy na ba ito dito? Ang himag nakuha na. And then, libon. Dalawa na lang ang libon dito. Ayun, gagawa pa tayo kasi may libon pala stock 4. Ito yung libon. Pag gumamot ka, kulang barang, gagamitan natin ng libon. O ito yung tinatawag nga panguna sa kulang barang. O sa mga advice ko lang sa grupo din, kasi may mga pangyayari na hindi natin inasahan. Importante pala yung dasal na matulog ka, bago ka matulog, may dasal nga hindi ka mapasukan ng mga bad spirit o lamang lupa o kulam. Kasi pag natulog ka, wala kang kargada, importante yung mga dasal ng ganyan. And then yung sa pagkain, hindi lang tayo matibay sa spiritual, matibay rin tayo sa material. Kasi yung katawan natin, material, iwasan natin yung mga pagkain nga nakakasira sa katawan. Baboy, mga maalat, mga tinatawag nga suka, ang mga timpla, panimpla, mga pangsawsawan, mga isaw, isa rin makasira sa atin yan. And then yung alak, sobrang alak, sigarilyo, naipikto talaga sa katawan yan bandang huli. Ngayon, kung may dasal ka niyan, hindi ka man pero naipiktuhan pa rin yung health natin. Kailangan natin ingatan natin yung health natin kasama sa spiritual. Kasi marami ng mga utol nga nagkakasakit sa mga ganun nga bagay, sa mga tinatawag nilang bangungot. Ang bangungot talaga sa mga kinakain kasi pag natulog ka kasi niyan, diretso ka kain, sunod diretso ka tulog. 3 hours ago yan siya bago ka matulog. Tunawin mo yung pagkain mo para hindi ka mabangungot. Kasi minsan hindi na magising dahil sa mga kinakain. Tumaas ang dugo, cardiac arrest ang mangyayari. Hindi ka man tatabla ng bala, kulang barang, pero mayayari ka man sa mga ganun nga bagay. Kaya iwasan ang pagkain ng mga bawal at tama sa pahinga. Pagtulog 8 hours, and then besyo, medyo tigil na. Para ang buhay natin madagdagan ba? Kasi kwento nila, hindi naman tinatabla ng bala, mga kung ano, pero natatablan sa sakit din. Kaya nga kailangan may bago matulog, magdadasal tayo. Iwasan na ang mga bawal na pagkain kasi nagkakaedad na yung tao, siyempre nandoon na tayo at inom tayo sa gamot talaga. So yun lang ang ko sa grupo, sa Harimbakal. Kasi ang bisyo, isa rin nakakasira sa atin. Ako, natigilin ako sa bisyo dahil may edad na ako, pero nainom ako red wine. Pero hindi na ako inom sa mga alak talaga at sigarilyo. Kasi yung kaedad-edad natin, siyempre mababa ng immune system natin ngayon. Siyempre sa mga bata na yan, di pa yan madapuan ng sakit kasi medyo bata pa. Kaya nga iwasan natin pagkain ng baboy. Baboy, mga maalat, mga tinatawag nga sausawan, mga isaw, at saka ang pagpahinga ng katawan, importante yan. Kasi habang tumatanda tayo, ingatan na natin yung katawan natin para madugtungan ang buhay natin. Yun lang isasabi ko sa mga utol natin, lalo na sa mga Harimbakal. Maraming salamat sa araw na to.